of the nation. Nakakabilib pero lubha pong delikado ang ginawa ng rider na ito sa Taguig. 4 na magkakapatong na plastic boxes at isang portable speaker ang binabalasa niya sa ulo habang nagmamaneho. Wala rin siyang helmet. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Land Transportation Office kaugnay sa nahuli cam na rider. Ramdam din hanggang Visayas ang bagyong Basyang na 2 beses naglandfall sa Bohol ngayong araw. Sa Cebu, naantala naman ang mga biyahe ng barko. Mula sa Cebu, may live report si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Atom, naramdaman nga dito sa Cebu at Visayas ang bagsik ng bagyong Basyang kasabay ng dala nitong ulan at hangin. Nagdulot ng malakas na hangin at walang tigil na ulan ang bagyong Basyang na 2 beses naglandfall sa Bohol. Halos 4,000 pamilya ang kinailangang ilikas. Bumaha naman sa San Fernando, Cebu. Habang sa bayan ng Bolhoon, minomonitor ang Lusapon River na tumaas ang level. Mahigit 7,000 pasahero sa iba't ibang pantalan ang stranded sa Cebu dahil sa bagyong Basyang. Umabot sa mahigit 1 kilometro ang pila ng mga truck sa Sambuan, Cebu na bibiyahe sana pa Negros Oriental. Miyerkules ng gabi pa, pinagbawal ng Philippine Coast Guard ang paglalayag dahil sa nakataas na tropical cyclone wind signal. Ganito rin ang sitwasyon sa Oslob Port. Nabuol po tayo kay atong pamilya to sa kayo. Sa una, ang tagli. Tawag-tawag na dito, pamilya. Kabilang sa naantalang ibiyahe ang mga kargang karneng manok ng isang truck. Wala may mo kay bagyo man. Amo gina basta biyahero. Sige tutukan ko man pandar ang freezer. May sarili man sa ng engine ba? Malangan-langan pag ito ka na sa pamilya. Sibila na. Tunga pa man ang krudo. Dagan pa. Sa Liloan Port ng Santander, Cebu, pansamantalang pinatuloy sa isang elementary school ang mga stranded na pasahero patungo sa ng Negros Oriental. Naman siya uban nga, minsis mga dito pa sila or mangita sa ka-check-inan lang kay nagkamang po resort din sa amo ang pwede ra ka-check-inan. Muslim gud inay basta way biyahe ang mauna gid diri ang mga stranded. O nya ang mga lokal sad nya pa man sila gud kay maglanta pa man sila sa sitwasyon sa kuan kining bagyo. Dito sa Liloan Elementary School sa bayan ng Santander, Atom, nadagdagan pa ang bilang ng mga stranded passengers para sa mga biyahe papuntang Negros Oriental. 18 na ang sumilong dito sa paaralan kung saan nakadeploy at nakabantay rin ang mga kawani ng barangay. Sa ngayon, hindi pa nagre-resume ang biyahe ng mga barko sa pantalan. Atom? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Pinatikos ng ilang eksperto at mismong mga residente ng Pag-asa Island ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil wala raw ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sagot naman ni Marcoleta, hindi niya yun sinabi at pinaikli raw ang konteksto ng kanyang mga pahayag. May report si Joseph Moro. Sa West Philippine Sea, matatagpuan ang Kalayaan Island Group na sakop ng probinsya ng Palawan. Binubuo ito ng 7 isla kabilang ang Pag-asa Island. Meron din itong 2 bahura. Sa land area na mahigit 88 hectares, ito ang pinakamalaking munisipalidad sa Pilipinas. Halos 400 na nakatira sa Pag-asa Island na may isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabing nakaharap sa banta ng mga barko ng China na abot tanaw lamang. Kaya ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta nitong Miyerkules, ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? Anong silbi ng mga magigiting na mamamayan namin? Na kumbaga they have
already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, bringing their kids para gampanan yung provision sa PD 5096, yung effective occupation and control. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Binatikos din ang pahayag ni Marcoleta ng ilang maritime law expert. Kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. Paglilinaw pa ng mga eksperto, hindi naman EEZ o Exclusive Economic Zone ang batayan kaya teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng Exclusive Economic Zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. Okay. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin, plus the territorial sea of our islands outside the 200 nautical mile. Justice, Klaro yun. Justice Carpio, Basahin niya lang yung batas. Ang Malacanang iginiit na walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Ipagpapatuloy po ng Presidente ang kanyang polisiya na ipaglalaban natin even an inch of our territory ay hindi po natin isosurrender sa anumang foreign powers. Idiniin naman ngayon ni Marcoleta na hindi niya sinabi na ipamigay ang Kalayaan Island Group. Sabi ng senador, sadyang pinaiikli ang konteksto ng kanyang sinabi sa pagdinig ng Commission on Appointments. Ayon kay Marcoleta, sinabi niya na para maisama sa International Hydrographics Organization o IHO ang West Philippine Sea ay kailangan magdeposito ng mapa sa United Nations para ipaalam sa buong mundo na inaangkin natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Island Group. Sinabi niya raw na hindi yan pwede dahil paglabag ito sa UNCLOS maliban na lamang kung isusuko ang Kalayaan Island Group para maresolba ang issue. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, nasa kote ang isang foreigner na suspect sa pagnanakaw sa mga establishmento sa Metro Manila. Inireklamo rin siya ng TNVS driver dahil sa hindi pagbabayad ng pamasahe. May report si Jomer Apresto. Aakalain mong may-ari ng restaurant sa Taguig ang foreign national na yan na nagpapaikot-ikot sa loob noong January 26, 2026. Pero ang dayuhan na Palestinian, magnanakaw pala. Ayon sa NCRPO, natangay ng 35 anyos na sospek ang nasa 50,000 pesos na halaga ng mga gadget at cash. Makalipas ang halos 2 linggo, nilooban ng dayuhan ng isang hostel sa Mandaluyong at kinuha ang nasa 5,000 pesos sa kaha. Nataon na nagse-surveillance sa mga tauhan ng Anti-Carnapping Section at Regional Intelligence Division ng NCRPO. Narinig daw ng mga operatiba ang sigaw ng may-ari ng hostel kaya agad nilang hinabol ang sospek. Nakuha sa kanyang isang patalim at nabawi ang pera. Nang dalhin sa tanggapan ng NCRPO, isang TNVS driver ang lumutang at inireklamo rin siya. Tinuk siya itong ating Palestinian na ito at matapos na magpaikot-ikot at magpunta sa kung saan lugar ay hindi na siya binayaran. Nagkaroon sila ng pagtatalo at kalaunan ay hindi pa rin naman siya nabayaran. Taong 2019, dumating sa Pilipinas ang sospek at nasangkot na rin sa ibang insidente ng pagnanakaw. Parang lulong yata sa sugal itong ating Palestinian national. Talaga pong ginagawa niya ng habit yung pagnanakaw pagka po siya daw ay nauubusan ng pangtustos sa kanyang pagsusugal. Ilang beses na rin daw siyang nakukulong pero nakakalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang iba naman, inaatras na mga complainant ang reklamo. Noong August 2024, nakuhanan pa ng GMA Integrated News ang suspect na nagwala sa loob ng tanggapan ng Manila Police District. Inireklamo siya noon ng isang taxi driver dahil sa hindi niya pagbabayad ng 400 pesos na pamasahe. Inihahanda na ang mga reklamo na isasampa sa kanya. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng dayuhang suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi sa pagguho ng lupa ang 4 na magkakaanak sa Cagayan de Oro sa kasagsagan ng hagupit ng Bagyong Basha.
Mula sa Cagayan de Oro, may live report si James Paulo Yap. James. Ato, mahigit 4,000 individual ang inilikas sa Iligan City dahil sa bagyong Basyang. Ayon sa Iligan CSWD, 3 ang nasawi sa malawakang pagbaha sa lungsod. Ilang infrastruktura naman ang nasira sa lungsod, bunsod ng pagbaha. Sa gitna ng malakas na ulan, nagka-landslide sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. 4 na magkakaanak ang nasawi. Ang bahay ng mga biktima, sira at halos bumigay na. Natabunan ito ng lupa at tumama sa kwarto kung saan sila nagpapahinga. Hindi na sila tuluyang nakalabas. Pag ato na ako silang kwarto, paglantaw na ako, wala na sila, tabunan na sila giyutaw niya. Ang akong isa ka mangod, tila ray gagawa, sigsipa-sipa. Muna siya, Akong kuhan dahil maayo, ako dahil kalot og maayo. Kwento ng mga kapitbahay, pasado alas 10:30 ng gabi, nang marinig ang dugungdong ng pagguho ng lupa. Kining managtiayon, natulog na sila anang panahon na. Kay gabiin naman yun nga, kusog ang ulan, natulog na sila anang hitabua, moong wa na sila kahibalo. Pinag-aaralan ngayon ng CDRRMD kung ligtas pang tirhan ang lugar kung saan nakatayo ang bahay ng mga biktima. Sa Barangay Kugman, abot hanggang bewang ang tubig. Lampas tuhod naman ang baha sa Barangay Bugo. Ang mga batang ito isinakay sa refrigerator para maitawid. Sa tala ng Cagayan de Oro City CSWD, umabot na sa 643 na magkakaanak ang inilikas o 2,298 na individual. Nasa mga evacuation center sila. Problema rin ang mga naiwang pinsala ng bagyo. Sa Iligan City, Atras ng Tagamaya kay medyo delikado. tila inihampas ang tulay na ito ng rumaragasang tubig sa ilog. Hanggang ang steel bridge, tuluyan nang bumigay. Pinano din ang mga nakaparadang sasakyan sa Barangay Mahayahay. Umapaw ang tubig mula sa ilog sa Tubod Bridge at Hinaplanon Bridge. Ayon sa Iligan CSWD, umabot sa mahigit 1,200 na magkakaanak o 4,697 na individual ang nasa evacuation centers. Nasa state of calamity na ang Iligan. Sa Camiguin naman, pansamantalang isinara ang binahang runway sa Camiguin Airport. Atom sa Cagayan de Oro City kung saan nasawi ang 4 na magkakaanak, nasa mahigit 2,000 individual din ang inilikas at nagpapatuloy ang assessment ng LGU sa pinsalang dulot ng Bagyong Basyang. Atom? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Bahagyan ng humina ang Bagyong Basyang at kasalukuyang nasa vicinity ng Ayungon, Negros Oriental. Patuloy itong kumikilos pakanluran. May lakas itong aabot ng 45 km per hour at bugsong aabot ng 55 km per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Cuyo and Cagayancillo Islands sa Palawan, sa western portions ng Leyte at southern Leyte, pati na sa Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Sa forecast track ng Pag-asa, mananatili ang bagyo sa Negros Island region hanggang bukas ng umaga at maaari pang maglandfall sa southern portion ng Panay Island. Nasa hihina ito at magiging low pressure area na lang sa susunod na 12 oras. Isa pang bago ngayong gabi, 31 na ang nasawi sa suicide bombing sa Islamabad, Pakistan. Nangyari yan sa labas ng isang Shiite mosque. Namaril muna ang salarin bago sindihan ng isang bomba. Mahigit 170 ang sugatan. Na-transmit kahapon sa tanggapan ni House Speaker Bogie D ang 2 verified impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. 3 araw yan mula nang ihain ang mga reklamo. Base sa impeachment rules, meron lang 10 session days ang Speaker para isama ang mga reklamo sa order of business ng plenaryo ng Kamara. Matapos ito, may 3 session days ang plenaryo para i-transmit ang mga reklamo sa Justice Committee. Nauna nang itinanggi ni Duterte ang mga aligasyon sa impeachment complaint, pero tuloy raw ang paghahanda ng depensa sakaling ma-impeach. Habang si Pangulong Bongbong Marcos dumistansya sa issue.
Now, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. Tinawag naman ng Pangulo na political move at walang basihan ang dalawang impeachment complaint na inihain laban sa kanya at idineklara ng insufficient in substance ng House Committee on Justice. I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. We can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Sanya Lopez, niregaluhan ng diamond promise ring ng kanyang non-showbiz boyfriend. Na-share ko sa kanila yung about sa ring. Kwento pa niya sa Fast Talk with Boy Abunda, kinilig ang kanyang mga kapwa sangre na nakilala na ang mystery guy. Sila yung sa mga unang nakakita. Yes, nakilala ko na. Okay. Kumusta, Kylie? For now, private but not secret ang kanilang relasyon. Ramdamang takot, kilig at tuwa nang ipinasilip ang full trailer ng upcoming GMA Network and ABS-CBN Studios collab na The Secrets of Hotel 88. Sa Grand Media Conference, excited at proud na humarap ang ex-PBB celebrity collab housemates na nagkwento sa magiging roles at experience sa pagbuo ng proyekto. Ang The Secrets of Hotel 88 ay mapapanood sa GMA Prime simula March 2 at sa iWant starting February 23. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa ilan, ang paggising sa tunog ng alarm clock ang pinakamahirap na laban ng araw. Pero ibahin nyo ang isang mag-asawa sa Pasig City. Dahil ang kanilang panggising, mga kasama rin daw na may morning kisses. Pusuan na yan sa report ni Darlene Kai. Sabi nila, galitin mo na ang lasing, wag lang ang bagong gising. Pero wait a minute, kapeng mainit. Paano kung ang mangungulit sa'yo ay ganito ka-cute? Sa bahay ng mag-asawang Laika at Ferdy Munoz, say hello to sweet mornings dahil every gising is a blessing na may kasama pang lambing. Pagpatak ng 6:30 ng umaga, hindi alarm clock o tandang ang nanggigising kung hindi ang kanilang mga alaga. Alam po nila na hindi po talaga ako bumabangon sa continuous alarm ko po. Bale, inaantay po nila yung tunog po ng alarm ng asawa ko. Saka po sila nanggigising po sa umaga. Kapag nagsimula na ang kaguluhan, hudyat na ng kanilang pagbangon. Record po talaga namin gumising na maaga po kasi indication na po yun na kailangan na po namin sila iwak po sa umaga po. Tapos i-prepare po yung food nila po. Dahil dyan, umaga pa lang buo na agad ang araw ni Laika at Ferdy. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.